Magandang gabi. Welcome sa Pampatulog Stories. Bago tayo magsimula, shoutout sa ating mga avid listener, kabilang sina Mimi Marbella from Dubai, Alexis Piral from Capiz, Anabay Abdul, at sa iba pang sumusubaybay sa ating mga kwento. Maraming salamat sa inyong suporta. Tahimik ang gabi, marahang humihip ang hangin, at sa oras na ito, baka pagod ka na rin, pagod sa isip, pagod sa damdamin, pagod sa mga bagay na hindi mo makontrol. Pero paano kung ang hinahanap mong kapayapaan ay nasa katahimikan lang pala? Sa kwentong ito, makikilala mo si Mang Rogelio, isang lalaking hindi nauubusan ng reklamo. Hanggang isang araw, may nawala sa kanya at doon niya natuklasan ang isang lihim na maaring magpabago, hindi lang ng kanyang buhay, kundi pati ng sayo. Humiga ka na, ipikit ang iyong mga mata, at hayaan mong dalhin ka ng kwentong ito sa isang tahimik at payapang mundo. Tahimik ang baryo, marahang humihip ang hangin, at sa ilalim ng punong santol, may isang lalaking hindi mapakali. Siya si Mang Rogelio, isang pangkaraniwang tao na may pambihirang talento. Ang magreklamo, kahit sa mga bagay na hindi naman dapat. Maagang maaga pa lang, bago pa sumikat ang araw, naririnig na sa kanto ang kanyang boses. Hay naku, ang aga-aga, ang ingay ng mga manok. Saglit lang, lumipas ang ilang minuto. Sumikat ang araw. Ay grabe, ang init naman agad. At nang umihip ang malamig na hangin, napailing siya. Ang lakas naman ng hangin. Baka sipunin pa ako. Parang walang tamang panahon. Walang tamang sitwasyon. Lahat may kapalit na reklamo. Sa baryo ng San Isidro, kilala si Mang Rogelio hindi bilang masipag, hindi bilang mabait, kundi bilang Mang Reklamador. Minsan, binigyan siya ng kapitbahay niyang si Aling Celia ng mainit na nilagang saging. Ngumiti si Aling Celia. Umaasang matutuwa siya. Ngunit si Mang Rogelio, tinanggap ang mangkok, tinikman, at bahagyang kumunot ang noo. Salamat, Aling Celia. Pero, wala bang asukal? Medyo matabang eh. Napahinto si Aling Celia. Napangiti na lang at dahan-dahang tumalikod. Hay naku, Rogelio, bulong niya. Kahit kailan, ngumisi si Mang Rogelio habang kumakain. Ganun talaga kung walang magsasabi. Hindi sila gagaling, pero ang totoo, hindi siya tumutulong. Hindi siya nagbibigay ng solusyon. Reklamo lang. At reklamo, may maliit siyang taniman sa likod ng kanyang bahay. Ilang hilera ng talong, kamatis, at sitaw. Ngunit bihira siyang mag-alaga dahil lagi siyang may dahilan kapag umulan. Sayang, malulunod ang tanim ko. Kapag maaraw, ang init, matutuyo naman. Kapag may tumubo, konti lang, hindi sulit. At kapag wala, ayan na nga ba sinasabi ko, kaya't sa paglipas ng mga araw, ang kanyang taniman, unti-unting nalanta. Tulad ng kanyang pag-asa, unti-unti ring nawawala. Ngunit hindi niya ito napapansin dahil sa kanyang isip,
Siya ang laging biktima. Isang tanghali, habang siya'y nakaupo sa harap ng kanyang bahay, hawak ang tasa ng mainit na kape. Napatingin siya sa bukid, tahimik, maliwalas, at payapa. Ngunit imbes na humanga, napabuntong hininga siya. Ang tahimik naman, parang walang nangyayari. Sa di kalayuan, may mga batang naglalaro, nagtatawanan, nagkukulitan. Ngunit si Mang Rogelio napailing. Ang ingay naman ng mga batang iyan, parang kahit saan siya tumingin, may mali, may kulang, may dapat baguhin. Ngunit hindi niya napapansin na ang tanging hindi nagbabago ay ang sarili niyang pagtingin. Isang hapon, habang papunta siya sa maliit na tindahan sa kanto, may nadaanan siyang matandang babae na hirap buhatin ng kanyang bayong. Saglit siyang tumingin, parang mag-aalok ng tulong. Ngunit agad ding napailing. Hay naku, ang dami mong dalanay. Dapat kasi hindi ka na lumabas. At nagpatuloy siya sa paglalakad. Walang tulong, walang pakialam, reklamo lang. Kahit hindi naman kailangan. Pagdating niya sa tindahan, bumili siya ng tinapay. Magkano po? Tanong niya. 15 piso, sagot ng tindera. Biglang kumunot ang noo ni Mang Rogelio. 15. Dati 10 lang iyan ah. Napailing ang tindera. Sanay na. Ganun na po talaga ngayon, Mang Rogelio. Napabuntong hininga siya habang inaabot ang bayad. Hay, lahat na lang mahal. Ngunit kahit ganoon, binili pa rin niya. Umuwi siya. Umupo sa harap ng bahay at tahimik na kumain. Sa unang pagkakataon, walang reklamo. Hindi dahil wala siyang maisip, kundi dahil pagod na rin siyang magsalita. Tahimik ang paligid. Marahang humihip ang hangin. At ang araw ay unti-unting lumulubog. Ngunit sa kabila ng ganda ng tanawin, hindi pa rin niya ito lubos na nakikita. Dahil ang kanyang isip, punong-puno pa rin ng ingay, ng mga salitang kulang, mali, hindi sapat. At sa gabing iyon, habang siya'y nakahiga, nakatingin sa kisame, napabuntong hininga siya. Hay, ganito na lang ba palagi? At sa kanyang tanong, walang sumagot. Tahimik ang gabi. Ngunit sa katahimikan na iyon, may paparating na hindi niya inaasahan. Isang pagbabago na magsisimula sa isang simpleng pagkikita. Tahimik ang hapon, mainit ang sikat ng araw, at ang hangin ay tila mabagal ang galaw. Sa gilid ng kalsada, naglalakad si Mang Rogelio, bit-bit ang maliit na supot ng kanyang pinamili, at tulad ng dati, hindi nawawala ang kanyang mga reklamo. Hay naku, ang layo ng tindahan. Ang init-init pa. Wala man lang tricycle. Habang siya'y naglalakad, napansin niya ang isang matandang lalaki. Nakaupo sa ilalim ng punong mangga. Tahimik lamang ito. Nakatingin sa malayo. Tila walang iniisip. May suot itong lumang sombrero. Hawak ang isang baston. At may maliit na ngiti sa labi. Napahinto si Mang Rogelio.
Tiningnan ng matanda mula ulo hanggang paa. Ano kaya iniisip nito? Bulong niya, lumapit siya. Hindi dahil gusto niyang makipag-usap, kundi dahil gusto niyang magkomento. Lolo, ang init-init ah. Sabi niya, dahan-dahang tumingin ng matanda at ngumiti. Oo, mainit nga, sagot nito. Pero maganda ang araw. Napakunot ang noo ni Mang Rogelio. Maganda. Ang sakit kaya sa balat. Ngumiti lang ang matanda. Hindi nakipagtalo. Sandaling katahimikan na para bang may gustong iparating ang hangin. Muling nagsalita ang matanda. Mahina, ngunit malinaw. Anak, napapansin mo ba na kahit anong mangyari, may masasabi ka pa rin? Napangisi si Mang Rogelio. Siyempre, ganun talaga. Kailangan maging mapanuri. Tumango ang matanda. Ngunit ang kanyang mga mata, tila may lalim na hindi maipaliwanag. Hindi lahat ng napapansin kailangang punahin. Sabi niya, napahinto si Mang Rogelio. Parang may tumama sa kanya. Ngunit hindi niya tinanggap. Kung hindi ko pupunahin, paano gaganda ang mundo? Sagot niya. Bahagyang natawa ang matanda. Isang tahimik at malumanay na tawa. Hindi mundo ang kailangang baguhin, anak, kundi ang paraan mo ng pagtingin. Natahimik si Mang Rogelio. Saglit. Ngunit agad din siyang napailing. Lolo, parang ang lalim naman ng sinasabi mo. Simple lang naman ang buhay. Pangit lang talaga minsan. Ngumiti ang matanda at tumingin sa langit. Kapag maingay ang loob mo, hindi mo maririnig ang biyaya. Napatigil si Mang Rogelio. Hindi niya maintindihan. O baka ayaw lang niyang intindihin. Biyaya? Wala nga akong maayos na kita. Wala akong maayos na ani. Wala akong swerte. Sunod-sunod ang kanyang salita. Parang agos ng ilog na hindi mapigilan. Ngunit ang matanda na natiling tahimik, nakikinig lamang. At sa kanyang katahimikan, parang may sagot. Kahit walang salita. Ilang sandali pa, tumayo ang matanda. Inayos ang kanyang sombrero at tinapik ang balikat ni Mang Rogelio. Subukan mong manahimik minsan, sabi niya. Hindi para wala kang masabi, kundi para may marinig ka. At bago pa makasagot si Mang Rogelio, unti-unting naglakad palayo ang matanda. Tahimik, mabagal, parang hangin. Napakamot si Mang Rogelio sa ulo. Ang weird naman nun, bulong niya. At saka, kung katahimikan ang solusyon, di sana mayaman na ang mga pipi. Napatawa siya sa sarili niyang biro. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtawa, may maliit na bahagi ng kanyang isip na hindi mapakali. Parang may tanong na hindi niya masagot. Parang may narinig na hindi niya maintindihan. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Bumalik sa kanyang bahay at tulad ng dati, nagreklamo ulit. Ang init sa loob, ang dumi ng sahig, walang maayos na hangin. Ngunit sa gabing iyon, habang siya'y nakahiga, tahimik ang paligid. Walang ingay, walang tao,
At sa unang pagkakataon, bumalik sa kanyang isip ang boses ng matanda. Kapag maingay ang loob mo, hindi mo maririnig ang biyaya. Napabuntong hininga siya. "Hay, ano ba naman yun?" Bulong niya. At unti-unti, siya'y napapikit. Tahimik ang gabi. Marahang humihip ang hangin. At sa gitna ng kanyang pagtulog, may isang bagay na unti-unting mawawala. Isang bagay na matagal na niyang ginagamit, ngunit hindi pinapahalagahan. At sa pagkawala nito, magsisimula ang lihim na magpapabago sa kanyang buhay. Tahimik ang umaga, ngunit hindi ordinaryo ang katahimikan. Marahang pumasok ang liwanag sa bintana, sumayaw sa sahig, at dahan-dahang dumampi sa mukha ni Mang Rogelio. Unti-unti siyang nagmulat ng mga mata, napabuntong hininga, at gaya ng nakasanayan, handa na sanang magreklamo. Hay naku, ang liwanag naman, ngunit walang tunog. Napatigil siya. Sinubukan niyang ulitin. Ang liwanag naman, ngunit puro hangin lang ang lumabas. Walang boses, walang tunog, walang reklamo. Napabangon siya agad. Hinawakan ng kanyang lalamunan. Ha? Ano ito? Ngunit sa isip lamang niya iyon, dahil ang kanyang bibig hindi na sumusunod. Sinubukan niyang sumigaw. Sumubo ng hangin, pinisil ang leeg. Ngunit wala. Tahimik. Lubos na tahimik. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Parang may nawala na hindi niya inaasahan. Lumabas siya ng bahay, umaasang may makakatulong. Sa labas, abala ang mga kapitbahay. May nagwawalis, may nagluluto, may nagtatawanan. Isang normal na umaga para sa lahat. Maliban sa kanya, lumapit siya kay Aling Celia. Iwinagayway ang kamay. Aling Celia, ngunit walang tunog. Ngumiti si Aling Celia. Magandang umaga, Rogelio. Ngunit hindi siya makasagot. Ngumiti na lang siya. Pilit. Medyo awkward. At dahan-dahang tumalikod. Habang naglalakad, inis na inis siya sa sarili. Sa isip niya, paano ako magrereklamo nito? At doon siya natigilan. Parang may kakaibang tanong na hindi niya agad masagot. Nagpatuloy siya sa paglalakad, papunta sa tindahan. Gusto niyang bumili ng tinapay. Pagdating doon, tinuro niya ang tinapay. Isa po. Wala pa rin. Napatingin ang tindera. Isa lang, Mang Rogelio. Tumango siya. 15 po. Napakunot ang noo niya. Dati, siguradong may sasabihin siya. Ang mahal naman. Ngunit ngayon, wala. Tahimik. Napilitan siyang ngumiti at ibigay ang bayad. Habang naglalakad pa uwi, may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi galit. Hindi lungkot, kundi pagkapagod. Pagkapagod na hindi niya maipaliwanag. Pagdating sa bahay, umupo siya sa harap. Tahimik. Walang reklamo. Walang ingay. Tanging ihip ng hangin ang maririnig. At sa unang pagkakataon, parang may narinig siyang kakaiba. Ang pagaspas ng dahon, ang mahinang huni ng ibon,
ang paggalaw ng hangin sa pagitan ng mga halaman, mga tunog na dati naroon na, ngunit hindi niya pinapansin dahil lagi siyang mas maingay kaysa sa paligid, mas maingay kaysa sa katahimikan. Lumipas ang ilang oras. Gusto niyang maglabas ng sama ng loob. Gusto niyang magreklamo. Gusto niyang sumigaw. Ngunit hindi niya magawa. At unti-unti, napagod siya. Napagod sa pakikipaglaban sa isang bagay na hindi niya kontrolado. Kinagabihan, nakaupo siya sa loob ng bahay. Tahimik. Walang ilaw, kundi ang liwanag ng buwan. Kumakain siya ng tinapay. Simple. Walang lasa na espesyal. Ngunit habang ngumunguya, napatingin siya sa labas, sa bukid, sa mga palay na marahang gumagalaw, sa hangin, at sa liwanag ng buwan. At sa unang pagkakataon, hindi siya nagreklamo. Hindi niya sinabi na ang dilim. Hindi niya sinabi na ang lungkot. Tahimik lang siya. At sa katahimikang iyon, may kakaibang kapayapaan na unti-unting pumapasok sa kanyang puso. Hindi niya maintindihan, pero nararamdaman niya na parang hindi lahat ng katahimikan ay masama. Kinabukasan, nagising siya. Wala pa ring boses. Ngunit hindi na siya ganun kapanik. May konting inis pa rin, pero may halong pagtanggap. Lumabas siya ng bahay. Naglakad papunta sa poso. May pila. Mainit, pawis, at dati, siguradong maraming reklamo na naman. Ngunit ngayon, tahimik. Nakatayo lang siya, nagmamasid. At doon, may nakita siya. Isang matandang babae, bitbit ang mabigat na timba. Dahan-dahan, pagod, at hindi na niya kailangan magsalita. Kusang kumilos ang kanyang katawan. Lumapit siya, tinulungan ng babae. Nagulat ang matanda. Salamat, iho. Ngumiti lang siya. Tahimik, ngunit totoo. At sa simpleng sandaling iyon, may naramdaman siyang kakaiba, isang gaan, na hindi niya naramdaman noon. Kahit kailan, tahimik ang umaga, ngunit sa loob ni Mang Rogelio, may unti-unting nagigising. Isang bagay na matagal nang natutulog. Tahimik ang paligid, ngunit puno ng buhay. Marahang humihip ang hangin, at ang araw ay sumisilip sa pagitan ng mga ulap. Nasa gilid ng bukid si Mang Rogelio, nakaupo sa isang lumang silya, tahimik. Ngunit hindi na tulad ng dati. Hindi na ito katahimikang puno ng inis, kundi katahimikang puno ng pagmasid. Sa kanyang harapan, ang mga palay ay sumasabay sa hangin, parang alon na marahang gumagalaw. Dati, ito'y mainit, ito'y walang kwenta, ito'y nakakainip. Ngunit ngayon, napangiti siya, bahagya, simple. Totoo, sa di kalayuan, may mga batang naglalaro, nagtatawanan, nagtatakbuhan, nahuhulog, tumatawa ulit. Dati, sasabihin niya, ang ingay naman. Ngunit ngayon, pinagmamasdan niya lang, at sa kanyang dibdib, may init. Hindi galit, kundi
saya. Isang bata ang nadapa, umiyak saglit, ngunit tumayo rin at muling tumawa. Napailing si Mang Rogelio, ngunit may ngiti. Sa isip niya, ang bilis nilang makalimot, at doon niya napagtanto na siya hindi marunong makalimot. Sa halip, iniipon niya ang reklamo. Pinapalaki, pinapabigat, habang ang iba pinapalipas lang. Tahimik ang sandali, at sa katahimikang iyon, mas malinaw niyang naririnig ang mundo. Ang pag-aspas ng dahon, ang huni ng ibon, ang yabag ng mga tao, mga simpleng bagay na dati natatakpan. Ng kanyang sariling ingay, lumipas ang mga araw, at unti-unti, nagbago ang kanyang galaw. Hindi dahil wala siyang problema, kundi dahil iba na ang kanyang pagtingin. Isang tanghali, dumaan si Aling Celia. Napansin siya, nakaupo, nakatingin sa malayo, nakangiti. Napakunot ang noo nito. "Rogelio, okay ka lang ba?" Hindi siya sumagot, ngunit tumango at ngumiti. Mas malalim, mas totoo. Napailing si Aling Celia. "Parang may nangyari sa'yo, ah." At naglakad na ito palayo. Ngunit si Mang Rogelio nanatili, tahimik at masaya. Sa simpleng pag-upo, sa simpleng paghinga, sa simpleng pagiging naroon. Kinagabihan, nakahiga siya, nakatingin sa kisame. Tahimik ang paligid. Ngunit hindi na siya nababagot. Hindi na siya naghahanap ng reklamo. Sa halip, nakikinig siya sa sarili. At sa unang pagkakataon, may narinig siyang tinig, hindi mula sa labas, kundi mula sa loob niya. Mahina, ngunit malinaw. Hindi ka naman kulang. Hindi ka naman malas. Hindi ka lang marunong tumingin. Napapikit siya, at may luhang pumatak. Tahimik, mainit. Totoo. Sa unang pagkakataon, hindi siya galit, kundi mapagpasalamat. Kinabukasan, nagising siya, wala pa ring boses. Ngunit hindi na niya ito hinahanap. Hindi na siya nagrereklamo. Hindi na siya nagtataka. Dahil sa katahimikan, may natuklasan siya na mas mahalaga. Habang naglalakad siya sa bukid, napatingin siya sa langit. Asul, malawak, payapa, at sa kanyang dibdib, may kakaibang pakiramdam, parang may nawawala, na hindi naman pala kailangan, at may napupuno, na matagal nang kulang. Tahimik ang mundo. Ngunit sa katahimikan na iyon, mas malinaw ang lahat. At si Mang Rogelio, ang dating lalaking hindi naubusan ng reklamo, ngayon, unti-unti nang natutong ngumiti, kahit walang sinasabi. At sa kanyang katahimikan, may isang lihim na dahan-dahang nahahayag. Tahimik ang gabi, at sa ilalim ng malawak na langit, nagniningning ang mga bituin. Marahang humihip ang malamig na hangin, dumadampi sa balat, parang paalala na may mga bagay na hindi kailangang marinig para maramdaman. Nasa labas ng kanyang bahay si Mang Rogelio,
Nakaupo, nakatingin sa kalangitan. Wala pa ring boses, ngunit hindi na niya ito hinahanap. Hindi na niya ito hinahanap. Dahil sa katahimikan, nakarinig siya ng mas mahalaga, isang tinig na hindi nanggagaling sa bibig, kundi sa puso, tahimik. Ngunit totoo, unti-unti niyang binalikan ang mga araw na lumipas, ang mga reklamo, ang mga galit, ang mga pagkakataong dapat sana'y ngumiti siya. Ngunit pinili niyang maghanap ng mali. Napapikit siya, at sa likod ng kanyang mga mata, parang may mga eksenang muling bumalik. Si Aling Celia, na may dalang pagkain, ang matandang nahirapan magbuhat, na hindi niya tinulungan noon, ang mga batang tinawag niyang maingay, at siya na laging may sinasabi, ngunit walang tunay na naririnig. Tahimik ang sandali, at sa katahimikan na iyon, may unti-unting bumibigat sa kanyang dibdib. Hindi galit, kundi pagsisisi. Ngunit kasabay nito, may dumarating ding kakaibang gaan, parang may bumubulong. Okay lang, pwede pang magbago. Napabuntong hininga siya, mahina. At sa isip niya, sa unang pagkakataon, nagpasalamat siya. Salamat, hindi dahil perpekto ang buhay, kundi dahil may pagkakataon pa na maintindihan ito, na maramdaman ito, na pahalagahan ito. Marahang pumatak ang luha sa kanyang pisngi. Tahimik, mainit. Totoo, hindi siya umiyak dahil sa lungkot, kundi dahil sa pag-unawa na hindi pala ang mundo ang problema. Hindi ang ulan, hindi ang init, hindi ang presyo ng tinapay, kundi ang paraan niya ng pagtingin, kung paano niya binibigyang kahulugan ng lahat. Tahimik ang gabi, ngunit sa loob ni Mang Rogelio, may malakas na pagbabagong nagaganap. Isang pagbabagong hindi kailangang isigaw, hindi kailangang ipaliwanag, dahil ito'y nararamdaman sa bawat paghinga, sa bawat pagtingin, sa bawat sandaling pinipili niyang manahimik. Maya-maya, dahan-dahan siyang tumingala sa langit. Sa pagitan ng mga bituin, parang may naalala siya. Ang matanda, ang lalaking tahimik, na may kakaibang ngiti. Subukan mong manahimik minsan, hindi para wala kang masabi, kundi para may marinig ka. Napangiti si Mang Rogelio. Ngayon niya lang lubos na naintindihan. Hindi pala ito tungkol sa pagkawala, kundi tungkol sa pagkatuto. Hindi pala parusa, kundi paalala. Tahimik ang hangin, at sa gitna ng gabing iyon, dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata, at sa kanyang puso, may isang malinaw na katotohanan na hindi niya kailanman maririnig noon dahil masyado siyang maingay. Hindi pala ako malas, hindi lang ako marunong tumingin, at sa sandaling iyon, parang may kung anong nabuksan, isang lihim na matagal nang nandoon, ngunit ngayon lang niya nakita. Ang lihim ng katahimikan ay hindi kawalan ng boses, kundi presensya ng pag-unawa na sa pagtigil, sa pakikinig, sa pagtanggap, mas nagiging malinaw ang lahat. Tahimik ang gabi, ngunit sa katahimikan na iyon,
punong-puno siya ng pasasalamat, ng kapayapaan, at ng isang bagong simula. Tahimik ang umaga, ngunit may kakaibang liwanag. Marahang pumasok ang sinag ng araw sa kanyang bintana at dahan-dahang gumising si Mang Rogelio. Napakurap siya, napahinga ng malalim, at sa di inaasahan, magandang umaga, napahinto siya. Napakapit sa kanyang bibig. May boses, bumalik, ngunit hindi tulad ng dati. Hindi ito puno ng reklamo, kundi puno ng pagtataka at pasasalamat. Lumabas siya ng bahay at sa unang pagkakataon, hindi siya naghanap ng mali. Sa halip, tumingin siya sa paligid, sa bukid, sa mga tao, sa araw. At mahina niyang sinabi, "Salamat." Dumaan si Aling Celia. "Uy, Rogelio, nakakapagsalita ka na ulit." Ngumiti siya. "Oo, Nay, salamat." Napahinto si Aling Celia. Parang hindi siya makapaniwala. Parang, iba ka ngayon ah. Ngumiti lang siya. Tahimik, ngunit puno ng laman. Lumakad siya, papunta sa ilalim ng punong mangga, kung saan niya unang nakita ang matanda. At doon, nakita niya ito muli. Nakaupo, tahimik, nakangiti, parang walang nagbago. Lumapit si Mang Rogelio. "Lolo," sabi niya, "salamat po." Dahan-dahang tumingin ang matanda at ngumiti. "Ngayon, naririnig mo na." Sagot nito. Tumango si Mang Rogelio. "Oo, Lolo, naririnig ko na." Sandaling katahimikan. Tahimik, ngunit buo. At nang siya'y bahagyang lumingon, para tingnan ang paligid, at muling bumalik ang kanyang tingin, wala na ang matanda. Parang hangin. Parang hindi kailanman naroon. Napakunot ang noo niya. Nilibot ang tingin, ngunit wala. Tahimik ang paligid. Maya-maya, may dumaan na kapitbahay. "May hinahanap ka, Rogelio?" "Yung matanda po. Yung laging nandito?" tanong niya. Napaisip ang kapitbahay. Matanda, sa ilalim ng mangga. Tumango siya. Dahan-dahang napailing ang kapitbahay. Matagal nang wala iyon. Pumanaw na yun. Ilang taon na ang nakalipas. Nanlaki ang mga mata ni Mang Rogelio. Hindi siya makapaniwala. Ngunit sa kanyang puso, hindi siya natakot. Sa halip, may kakaibang init. Parang may yakap na hindi nakikita. Tahimik ang sandali at doon niya naintindihan na hindi lahat ng nakakatagpo natin ay basta tao lang. Ang iba ay paalala, ang iba ay gabay, at ang iba ay dumarating para baguhin tayo. Tahimik ang hangin, marahang gumalaw ang mga dahon, at sa ilalim ng punong mangga, nakaupo si Mang Rogelio. Ngunit hindi na siya ang dating Mang Rogelio. Hindi na ang lalaking puno ng reklamo, kundi isang taong marunong ng tumingin, marunong ng makinig, at higit sa lahat, marunong ng magpasalamat. Tahimik ang bukid, marahang humihip ang hangin, at sa ilalim ng parehong puno, unti-unti siyang napangiti. Hindi dahil perpekto ang buhay,
kundi dahil natutunan niyang tanggapin ito at sa kanyang katahimikan, natuklasan niya ang lihim na matagal nang nandoon, na ang tunay na kapayapaan ay hindi nakukuha sa dami ng sinasabi, kundi sa lalim ng pag-unawa. At sa bawat tahimik na sandali, dun natin naririnig ang mga bagay na matagal nang gustong magsalita sa puso natin. Tahimik, ngunit totoo. Tahimik ang gabi at unti-unti nang bumibigat ang iyong mga mata. Kung narito ka pa, marahil ay naramdaman mo rin ang katahimikan na natagpuan ni Mang Rogelio, at sana kahit sandali gumaan ang iyong pakiramdam, huminga ng malalim at hayaang dalhin ka ng katahimikan sa mahimbing na pahinga. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, maaari kang mag-iwan ng like o mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong magpapakalma sa iyong isipan. Magandang gabi at matulog ka ng mahimbing.